Hi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko pong ibabahagi sa inyo tungkol sa mga salita ng Diyos nitong mga huling araw. Ang kapanahunan ng kaharian ay ang kapanahunan ng salita. Gayon ang pagkakaiba sa pagitan ng mga may tunay na tayog at ng mga wala. Bakit kaya ang ilan, bagamat sila ay kapwa kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos, ay nagagawang tumayo ng matatag sa gitna ng mga pagsubok, samantalang ang iba ay tumatakas? Ang malinaw na pagkakaiba ay na walang tunay na tayog ang ilan. Wala sa kanila ang mga salita ng Diyos upang magsilbing kanilang realidad. At ang kanyang mga salita ay hindi nag-ugat sa kanilang kalooban. Brothers and sisters, nandito po ako nagbabahagi ng mga salita ng Diyos nitong mga huling araw. Ang ibinahagi ko po tungkol po ito sa pag-fellowship namin sa aking cousin po, at ito po ang aming tinatalakay. So binabasa ko po mga kapatid. So please take time to listen, think, and ponder. Okay? Dapat po maintindihan natin ang mga salita ng Diyos na aking binabasa po. Magpapatuloy po ako kapatid. Kapag sinubukan na sila, narating na nila ang dulo ng kanilang landas. Kung gayon, bakit nagagawang manindigan ng ilan sa gitna ng mga pagsubok? Brothers and sisters, pag nangyari ito sa atin, ang pagsubok, so based on my experience po, ang aking ginagawa ay magdasal, hanapin ang kalooban ng Diyos, bakit ito nangyari sa aking buhay, at magkaroon ng debosyon. So, ang aking ginagawa po, brothers and sisters, I do daily morning devotion, at it's normal po na maka-experience po tayo ng malimutan natin at maka-experience po natin ang pagkapagod at walang gana. Yan po ay isang normal sapagkat tayo ay isang nilikha ng Diyos. So, ano ang dapat kailangan gawin para ito ay hindi magpatuloy? So, we need to have a determination, perseverance, na dapat natin ito, our daily routine na dapat ating gagawin. So, dapat we have motivation in life. So, why are we doing this? We are doing this in order to glorify God. So, yan lamang po ang aking ini-share po dahil maliit lang ang aking oras. So, dahil ba sa nauunawa nila ang katotohanan at mayroon silang isang pangitain, at naunawaan nila ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga hinihiling, at sa gayon ay nagagawa nilang manindigan sa oras na mga pagsubok. Ito ay tunay na tayog at ito rin ay buhay. Maaari ding basahin ng ilan ang mga salita ng Diyos, ngunit hindi ito isinasagawa. Hindi sineseryoso ang mga ito. Yaong mga hindi sineseryoso ang mga ito ay hindi pinahalagan ang pagsasagawa. Yaong mga walang mga salita ng Diyos parang magsilbing kanilang realidad ay yaong mga walang tunay na tayog. Brothers and sisters, pag may pagsubok
na dumating, alam ng Diyos na kaya natin ito. So, gawin natin sandata ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos at pagbabasa ng mga salita ng Diyos, at ito ay gawin sa realidad na buhay. So, dito po nakasabi, yaong mga walang mga salita ng Diyos para magsilbing kanilang realidad ay yaong mga walang tunay na tayo, at ang gayong mga tao ay hindi makapanindigan ng matatag sa oras na mga pagsubok. Iyan lamang po ang aking tatalakayin. So, thank you for listening. Don't forget to pray. Thank you for watching.